Okay, thank you. The stage is yours. So ang nire-represent nila ay ang Ipanaw Party List. At ano nga ba ang Ipanaw Party List? Ang Ipanaw Sambayanang Party List represent a coalition of civil society and people's organization with the common goal to contribute towards genuine peace and inclusive development for indigenous community. Maganda yung isinusulong nila dito sa party list na ito. Sana nga ay manalo ito. I think this was filing itong video na to na pinakita ko sa inyo. At ang rightful owner ng video na yan ay ang Rappler. Ano to, napaka-positibo ng mga tao dun sa comment section dito sa video na to. Pwede nyo naman ito mapapanood ang buong video na ito doon sa Rappler filing of party list Ipanaw. Sambayan ng Ipanaw. Napakaganda nung kanilang adhikain dito. At again, para po sa mga indigenous community kasi ito yung mga hindi napapansin, yung mga kapatid natin, mga kapwa natin Filipino na sa laylayan, nasa mga sulok ng parte ng Pilipinas na hindi sila nabibigyan ng karapatan na mapansin ng gobyerno. Kaya sana manalo itong kanilang party list. Mas maganda nga na ang i-abolish ay yung Makabayan teachers party list nila Castro kasi parang wala naman silang ginawa kundi manggulo sa gobyerno at saka yung mangidnap ng mga bata, 'di ba? Kasi nahatulan na ito si Franz Castro ng guilty doon sa pagkidnap nila ng mga kabataan sa Davao at some of them, yung mga bata ay yung mga lumad. I think mga lumad lahat. At pag sinabi nating lumad, sila pa yung mga medyo hindi civilized people. Kasi meron akong na-interview na lumad siya. Yes, lumad from Davao. At sinabi kong hindi pa sila civilized gaano kasi kulang pa sa kaalaman yung mga magulang nila kung ano ang dapat na pagpapalaki sa mga bata, yung sa edukasyon, ganyan, yung karapatan ng mga bata. Kasi, di ba, ang mga lumad, isa sa mga kultura nila, yung pinag-aasawa sila ng mga bata pa. Minsan nga, yung iba, hindi pa daw nagme-menstruation. Sabi nitong aking naging guest na nasa Saudi Arabia as domestic helper. Ganun talaga ang kanilang culture. Pero hindi naman natin kinukontra yan dahil lumad culture nila yan. Kumbaga kung gusto nila i-preserve. Pero dito tayo babawi kapag itong party list nila na Ipanaw ay nanalo. Makakatulong ito doon sa pag-educate sa mga magulang na itong mga lumad at iba pang mga indigenous people na nasa mga far-flung places. Sana nga talaga manalo ito. Pero sa palagay ko, sure winner na ito kasi magagaling ang nasa likod nito si Ka Eric, si Doc Lorraine Badoy at saka si Attorney Busantog. So ito sila. Ito sila. Ayan sila Ipanaw Sambayanan. Sambayanan Party List, may mahalagang anunsyo. Ayan. Mapapanood nyo ito at nag-follow po ako sa kanilang Facebook page at nakasubscribe din po tayo kay Ka Eric sa kanyang Ka Eric Celis vlog para napapanood natin sa kanya yung mga dapat nating malaman na mga iba pang adhikain ng kanilang party list, itong Ipanaw Sambayanan. Sana ay yung mga nanonood dito sa YouTube channel na ito ay bigyan ninyo sila ng pagkakataon na maihalal. Iboto natin ito pagdating ng May, kailan ba yun election? May 12. Sa May 12, 2025 ang national and local election. So ilista po natin ito sa ating mga pipiliing kandidato para sa party list. Ayan, si Dr. Ren po yan at saka si Attorney Busantog. Maganda yung adhikain nila. Ayan, ito silang tatlo. Suportahan natin, lalo na kung nanonood kayo doon kay Sir Ka Eric mga vlog.
maganda yung paliwanag nila, malinaw yung kanyang mga ibinabalita sa kanyang platform. Kaya ilalagay ko muli dito sa description box ang YouTube channel ni Ka Eric kasi importante na ma-educate tayo sa mga bagay-bagay na makakatulong sa pag-unlad ng ating bayan para sa future ng mga generation, sa mga anak, apo ninyo. Okay? So, i-show po natin ulit ang kanilang konting Q&A. Hello, I'm Gio from TV5. My question is, how are we going to protect yung mga katutubo natin na biktima ng red tagging? The biggest problem when it comes to the ancestral domain is peace and order. I have been, and we have been to a lot of this ancestral domain. And the number one problem is the continuous presence in the violence that is being inflicted to them by the CPP, NPA, NDF. We have been on this advocacy for the last 5 years, being a spokesperson of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. So my question to you is that, if you say that they are victims of red tagging, what about the victims, the indigenous peoples who are the victims of the communist terrorist organizations? We have, in my own, when I had served the Caraga region as regional director for the National Commission on Indigenous Peoples, we have 21 cases of reprisal killings from these organizations. So my question is, who is speaking for these victims? Who are speaking for the indigenous peoples that has been the victims of this communist terrorist organization for the last 53 years? May I add? To Ma'am May I Gray. add, please? Yes, please. Something like 60 to 90% of NPAs come from the indigenous sectors. What that means is that our indigenous brothers and sisters have been victimized, have been tormented and exploited by the communist terrorist CPP, NPA, NDF. As big as the harm that the CPP, NPA, NDF has done towards our brothers and sisters that are indigenous, the harm that a government that doesn't care for them, that is indifferent to them, is no match to the harm that the CPP has done to them. So, to answer your question, kung ano man yung ibig sabihin ng red tagging na yan, no? Wala siguro yan kumpara sa ginawa ng CPP, NPA, NDF. The most heinous crimes against our indigenous peoples were done by the CPP, NPA, NDF. Child trafficking, human trafficking, slavery, child abuse, recruitment to violent extremism, terrorist financing, rape, all these sexual crimes. No, so I guess that's my answer. This is part of our advocacy, is to protect our indigenous brothers and sisters from the exploitation, from being targeted by the CPP, NPA, NDF, and to hopefully be part of a government that cares for them, because we have experienced from our short stint in government, no, that the transformative and powerful role of good governance. Because as it happens, no, when finally NTF LCAC came to the hinterlands, the Gidas, where the IPs were, they surrendered by tens of thousands. And this was, as a result of that, napadapa natin ang CPP, NPA, NDF for the first time in over 50 years. Mag-add up lang ako. Maganda itong kanilang isinusulong na sila na yung magpo-protect ng mga indigenous people at saka itong mga victim ng mga CPP, NPA. Kasi ito yung wala sa gobyerno. Yung nagpo-protect dito. Kasi yung makabayan nila Castro, hindi naman natin nakikitang pinoprotektahan nila ang mga kabataan, kundi nagre-recruit sila para umakyat sa bundok, para maging miyembro ng kanilang grupo. At ang grupo na ito na makakaliwa, ito yung nanggugulo ngayon sa Congress, di ba? Halos sakupin na nila ang Kongreso. Once na maiupo itong ipanaw sambayan ng party list, maganda ito
maganda ito na meron na tayong sandalan, lalo na sa mga, uulitin ko, yung mga indigenous people. Kasi wala pa nito nakakapansin. Wala pang gumawa ng party list tungkol sa pagtutok ng mga indigenous people. At saka yung mga pag-recruit nila ng mga kabataan para umakyat sa bundok, mapipigilan dahil nandito itong ipanaw sambayan ng party list. Bibihira yung nakakaligtas sa pambabatikos ng mga tao sa comment section. At dito, to be honest with you, ilan to ha? Ilang comments ito dito sa Rappler. Red Tagger Lorraine Badoy joins Ipanaw Sambayanan Party List group in filing the candidacy. So, 776 comment. Lahat yan klinik ko, wala kang makita na mga negatibo na binabato itong si Attorney Busantog at saka si Doc Lorraine Badoy. Na, di ba mayroon minsan, i-boycott yan, wag iboto yan. Hanggang pangako lang ang mga yan. Wala. Puro sure winner na kayo, ilalagay namin kayo sa balota, mga ganon, iboboto namin kayo. Wala kang nakita na mga negatibo. Kaya alam ko sure winner na itong Ipanaw party list. Again, sa mga hindi pa aware, ang Ipanaw Sambayan ng party list, mayroon po silang page sa Facebook. Ganyan, i-type nyo lang yung Ipanaw party list, lumalabas sila. At si Ka-Eric Celis ng kanyang YouTube channel, ay isa rin siya dito sa nasa likod ng Ipanaw party list. Itong pinagsama na dalawang mga vlogger na aking susuportahan, kahit hindi tayo hindi malaki ang community ko at hindi ganon kadami ang nanonood. Pero I believe na pagdating ng campaign period, lalo na sa February, doon na mag-uumpisa ang mga taong sumuporta. Kaya ngayon pa lang, hindi ako nag-worry na kahit konti lang ang ating views, ang mga nakakapansin sa channel na ito, okay lang yan kaysa sa wala. At least may nagawa tayo, di ba? Alam nyo guys, hindi talaga nakakatulong yung grupo ng mga CPP-NPA. Kasi sabi ko nga, dati na yan sila nang gugulo. Lalo na itong mga nasa malalayong lugar na hindi pa gaano civilized. Grabe talaga dati ang panggugulo nila. Yung mga kwento-kwento sa akin ng mga lolo-lola ko. Ganun daw yung kanilang nararanasan. Mga abusado talaga ang mga CPP-NPA. Inaano sila yung tinatawag ni Sir Kidlat na looting. Nangyayari na yan noon. Kaya walang nakakaligtas na mga magsasaka sa kanila dahil kung meron kang kahit gaano ka kasipag magtanim, itong mga CPP-NPA, sila ang makikinabang. And it happens to my father. My father is a farmer. And it happens to him na kunikwento niya sa amin na parang walang silbi yung pagtatanim niya ng mga gulay, prutas, kamote, kasi ang nakikinabang ang mga CPP-NPA at kapag hindi ka magbigay, buhay ang katapat. Ganon sila. Kaya, again, uulitin ko yung sinabi ni Sir Kidlat, ni Sir Ranger Kidlat, abusado sila. Wala silang Diyos na sinasamba. Kasi kung meron silang Diyos na sinasamba, itong mga CPP-NPA, hindi sila kikitil ang buhay na walang dahilan. Ganun ka-abusive itong mga to. At salamat sa Ipanaw party list kung isa ito sa mananalo dahil makakatulong sila dahil ma-experience sila dito nila si Doc Lorraine at saka lalo na si Ka-Eric kung paano ang mga CPP-NPA ka-abusado. Sila yung magpo-protect dito sa ating mga indigenous kasi ang numero unong nare-recruit dito sa pag-akyat sa bundok, itong mga mahihirap, itong mga indigenous. Kasi pinapangakuhan ng mga matatamis na pananalita ng mga leader ng mga NPA na umakyat ka sa bundok kasi ganito, ito yung pinaglalaban natin. Kapag nakuha natin kapag nanalo tayo doon sa pinaglalaban natin, ay tayo na yung mamumuno sa gobyerno. Sila yung magiging hari-harian sa ating gobyerno at ayaw natin mangyari yan. Kasi mas worst. Kung worst ngayon ang nararanasan natin dito sa mga politiko ng mga magnanakaw,
lalo higit kung ang CPP-NPA na ang mamuno, maging ano na tayo, communist state, mas lalong wala nang voice ang mga tao dahil kukontrolin ng mga communist leader. Lagi ko sinasabi, umpisahan na natin ito ngayon na pinarana sa atin ni Marcos government itong ganitong klaseng gobyerno na ang mga tao ay hindi na halos makabili ng bigas. Pagkuhin natin ito. Tulungan natin ito si Sir Ka Eric at saka ito si Ranger. Tingnan nyo guys ang ginawa niya. Maganda ito, protector of the people. I love Pilipinas 143. Pwede ninyo ito i-post sa Facebook, sa YouTube, community ninyo at kung saan pang account na meron kayo na ipakalat sa buong mundo at sa inyong mga kamag-anak. Maganda itong sinusulong din ni Sir Ranger. Kaya nga silang dalawa ni Sir Ka Eric, nagustuhan ko sila. Dahil napakaganda ng kanilang hangarin para sa ating bansa at syempre para sa mga susunod na henerasyon. Buti nga meron tayong ganito. Kaya gamitin natin ang ating mga social media. Inimbento itong gadget para gamitin sa tama. So umpisahan na natin at tumulong po tayo. Share natin ang kanilang mga live, manood tayo at gawin natin yung ating part. Kung hindi man tayo makapagsalita dyan sa ating mga social media dahil mahiyain tayo, sa pamamagitan ng pag-share, panunood ng kanilang mga isinusulong sa kanilang mga channel, makakatulong tayo. Meron tayong nagawa at least. So, yun lamang po at bukas bigyan po natin ng reaction ang kay Sir Ranger naman, okay? Maraming salamat at see you again tomorrow.